And then turuan ko sa iyo ngayon kung paano yung mga iba-ibang buttons dito. Okay? So una dito tayo sa pinakababa, itong content browser. Sa content browser, dito mo makita lahat ng folders na kakailanganin mo dito sa Unreal Engine. Okay? So, pwede ka maglagay ng assets mo dito. Like, kunyari, gumawa ka ng isang mesh galing sa Blender. Ilagay mo dito yung mesh mo. Then, pwede mo makita dito. Then, i-drag mo lang para malagay siya dito sa environment. Okay? Tapos, nandito din yung mga iba-ibang mga yung kasama na agad. Which, mannequins. Ayan. Nandyan na agad yan. And then, yung blueprints na para sa first person, ganon, nandito din. Kasi naka-template tayo eh. Ayan. So, yung content browser, kakailangan nyo ito lagi-lagi. Kasi dito yung lagi makita yung mga iba-ibang bagay na need nyo ilagay sa environment nyo. Or mga blueprints din, dyan din malalagay. Okay? So, importante yan. And then yung output, if you want to make a console command, pwede dyan. Or CMD, pwede din dyan. And then, ito, hindi mo natin need lahat to. Dito din, makita nyo kung if nakasave na o hindi. With version control, wala tayo sa dito na connect. So, baliwala mo natin yan. Pero, version control, if you know Git and GitHub, so parang ganoon lang din. So, yan. And then, outliner. Outliner, nagtaasa lang natin. And outliner, lahat ng objects or items na nandito sa loob ng environment nyo, makita nyo dito. So, what if pinindot ko itong mesh na to. So, ano siya? Itong mesh na to, floor. So, pwede natin i-toggle siya again. Ganyan. So, lahat ng mga items nandito dito malalagay. Okay? Pati yan mga iba-ibang skylight. Pwede nyo delete yan gamit ng del key. Ay, del key. Pwede kong gana. Ay, nga pala. Di pala pwede mga burahin yan muna. Okay, so kunyari itong mesh yung floor, pwede yung burahin gamit ng backwards or del. And then to undo yung stuff na ginawa mo, then syempre Control Z. Ayan, Control Z. Now naman dito tayo sa details. So, what if, kunyari, pinindot mo itong object na to. So, dito sa details, makita mo lahat ng mga bagay na pwede mo i-edit sa kanya. So, kunyari, pwede mo edit yung transformation niya, location, in values, again, sa x-axis, sa y-axis, sa z-axis. Pero mamaya, explain natin mas maayos yan. Pati yung rotation, pwede mo ibahin dito. Static mesh, kung anong mesh yung gamit niya, pwede din itong ramp, pwede din yan, palitan mo lang. And then yung material na gamit niya, pwede mo palitan maging itong flickering light na material. Ayan. So, ando lang natin yan. And then, pwede nyo lagay ng physics, kasi may physics yung pindutin lang muna yan. Lagay ng mass. Mamaya, sa mga later episodes, sasabihin natin yan. Gagamitan natin mga yan. Pati collision, lighting, lahat-lahat na pwede mo i-edit sa isang mesh na yan is pwede mong palitan dito sa details na section. Ray tracing, madami-dami pa. Pero wag muna natin yan talakayin kasi baka ma-overwhelm kayo sa sobrang dami ng nangyayari. Ano lang muna tayo, basics dito. Sa taas naman, pwede mo yung perspective, pwede mo i-tignan siya sa taas. Ito yung wireframe nyo. Ayan, pwede mo siya tignan sa taas. Para if kunyari, want mo maayos yung pagkalagay ng mga iba-ibang mesh mo para ma-align din sila, pwede mo gamitin ito. And then, pwede din sa front. Ano pa? Ayan, madami pang iba-iba dyan. Cinematic viewport, pwede din ganyan. Kasi wala pa tayong Ayan. Pero, experiment lang muna kayo. Check yung mga settings, anong maganda, ganun, para magamit nyo din sa susunod. Okay, tanggalin natin ito. Ayan.
And then dito, pwede mo palitan siya to lit or unlit. Unlit naman if wala yung lighting and shadows. Ayun yung unlit tsura. And madami pa dito. Pero wag mo natin talakayin yan. Ano muna guys, if kunyari nanglalag kayo sa Unreal Engine nyo, pwede mo na gawin unlit muna siya, okay? Unlit muna siya para mawala yung mga shadows and lighting. Tignan nyo lang yung lighting if final product na ganun. Final product or may tinetest ka lang. Pero sa atin muna, dito tayo sa lit muna. And then, ano pa yung maiba dyan? Medyo ano na maiba eh. Okay. Ayan, dito sa taas tayo. Dito sa taas, nandito yung save button, of course. Importante din mag-save ng palagi dito guys ha. Kasi kahit may auto-save itong Unreal Engine, hindi nyo din mag-save palagi. Kasi, you know, mabigat itong game engine na to. Malay nyo, mag-crash na PC nyo or laptop. So, try mo lagi to save yung project mo. And dito sa taas, pwede kang gumawa ng landscape mode. So dito medyo ano na to, medyo pagka-advance na tayo, pero sabihin ko lang ito kasi magandang gamitin itong landscape mode. So kunyari, what if gusto mong gumawa ng like world na ano, pwede mong i-edit ganun. So gamitin na lang itong landscape mode, and then ito nakalagay na agad lahat eh. Adjust nyo lang, and then create. Okay, ayan. And in order to make it ano, may ka lang agad na environment, tapos gawa ka naman parang hills mo dito ganyan. Pero wag muna tayo tatalakayin masyado doon, okay? Kasi medyo advanced na tayo na dyan. Basics na basics. Okay, Ctrl Z. There we go. Madami pa iba-iba dito eh. Mga modes, pwede ka gumawa ng foliage para mas easy yung paggawa ng mga grass, ganon. Mesh paint, mag-model ka din pwede, pero masasabi ko medyo pangit yung modeling dito sa Unreal Engine kaysa sa Blender. So if you want to model things, mas masasabi ko punta ka sa Blender na lang kaysa dito. And then fracture, brush editing and animation. Pero wag muna natin gawin mga yon. Okay. So next up, paano naman yung paggawa ng tawag yan, mga cubes? Gusto mo maglagay ng mga dagdag cubes dito sa environment na to. So pwede mo gawin is pindutin mo lang ito, quickly add to the project, and then saan na yun? Shapes. Ayan, cube. Pwede mo i-drag or click mo lang, pero drag lang natin. Ayan, may kang bagong cube dito. Pero napapansin na ano no, nasa parang ano ba yung void niyan? Lumulusot sa baba, ganon. Yung pwede natin gawin dyan is i-move siya, okay? So you can press, habang nakaklik mo ito, habang naklik mo siya, you can press W para makita mo yung 3D gizmo. So pwede mo siyang i-adjust sa Z-axis niya. Drag nyo lang yung Z-axis or Y-axis or X-axis. Pwede yan din dito sa details if you want mo na ano, accurate talaga yung location niya. Pwede mo edit dito. Like kunwari, gusto mong ilagay siya 100. O, asan na siya? Ayan, nandyan siya. Yan ang 100. Pwede mo siya i-edit dito sa transform sa details para medyo accurate yung paglagay mo ng mga objects mo. Pero adjust lang natin. Ayan. And then you can click sa keyboard mo E. Habang nakaklik yan, then makita mo itong gizmo na to. So pwede mo, ito yung rotate. Ayan, pwede mo siya rotate sa X-axis, pag ganyan. Pwede mo siya rotate dito sa Y-axis. Pwede mo din siya i-rotate dito sa Z-axis. Okay? So, ayan yung pang-rotate. Eh, paano naman gusto mong malaki itong cube na to? Okay? So, you can click R habang nakaklik dyan. And ito, pwede mo siya lakihan sa Z-axis, sa Y-axis, sa X-axis. So, ayan. So, if you want to make a big cube, pwede mo siyang pwede mo din siyang i-drag dito sa white na part na to. Then, para buo siya lahat lalaki. Ayan. Kaya natin mas malaki pa. And then, balik tayo sa movement.
ay movement sa ano, sa location, yeah, ayan, adjust nyo lang. Kung napapansin nyo din, hindi siya nakalagay sa floor, di ba? Kasi nakaano tayo kanina, tawag yan, naka-magnet for 10 sa grid, snap to grid sa, paano yun? Yeah, naka-snap to grid siya by 10. Okay? Pwede mo i-toggle off yan. And then, para mas maayos yung paglagay mo. Para hindi na siya, kunyari, pag naka-on kasi yan, tapos kunyari naka-50, medyo hindi smooth yung paglagay, di ba? Pag move niya. Kasi, naka-snap to grid siya for 50. Pero pwede mo siyang gawin is off mo lang yan. Yan, para smooth na siya. Pwede mo siyang i-touch sa floor ganyan, no? Or if you want, mas accurate, ano meron dito sa baba? So, yan yung z-axis. Baba na ba? Pwede mo lang siyang babaan pa. I guess, 187.5. Ayan. See? Ayan. Mayroon ka ng cube dito. Mayroon din mga ibang shapes na pwede mo din ilagay eh. Like for example, if you want, put ka ng spear dito, pwede naman. Ayan. May spear ka na. And then, pwede ka din manglagay ng mga iba-ibang bagay. Ito. Itong lights. Sabihin ko din lights sa inyo. Yung lights, kung na-template ka, nalagay na agad dito yan. Pwede mo siyang ibahin. Like, pwede mo rotate ito. Ayan. See that? Naging gabi na siya. And then, para may pakita sa inyo yung lights, pwede kayo mag-drag ng point light dito. Point light. Tapos dito sa details, pwede mo siyang ibahin yung light color. Like for example, gawin mo siyang yellow na ganito. And then, taas sa may intensity. Source radius. Ayan. Mayroon ka ng light na dito sa ano mo. Sa environment na ginawa mo. So, yan lang muna yung basics sa navigation and doing things dito sa environment sa Blender, Blender tuloy sa Unreal Engine, I mean. So, to recap lang, ito mga pinakamagandang tools or pwedeng gamitin or yung lagi mo talaga magagamit talaga. Yung hold mo yung right click to WASD to move dito sa viewport, and then you can, while holding W or S, you can scroll up to to taas yung movement mo dito sa viewport mo, and then you can use E or Q to go up or down. And then yung tatlo ko sinabi, which is yung pag click mo na to, click W to move mo dito sa location gizmo. Pwede mo siya i-move pag ganyan, pag ganyan, pag ganyan, and then rotate, which is E. Pintin mo lang yan to rotate the thing. And then you have R to scale the thing then. You can scale it by z-axis, ganyan. Okay. So, yun lang naman dito sa session 1 natin. Mayroon pa mga ibang sessions yan. Yung session 2, probably ngayon week din. Pero lang muna to, introduction lang natin sa Unreal Engine para sa inyo guys. Yung mga importanteng bagay na pwedeng gawin. Okay? So, yun lang muna. Tandaan nyo lang yung mga controls. Tandaan nyo lang mga sinabi ko dito sa Unreal Engine to navigate, to change some stuff dito. Yun lang. Okay? So, thank you. Balik kayo sa next episode namin, which is this week din. This week ba? I think. Yeah, next week, I guess. Okay, so balik kayo, may ulit kaming isang session or probably dalawang session ulit. Introduction lang muna tayo ngayon sa August 1. Okay, thank you guys. Hit that subscribe button.